Pag-usapan pa natin ang allergy sa antibiotic at iba pang mga gamot kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, kamusta na ngayon si Christian at ano ang kanyang ginagawa para magpagaling? Sa ngayon, Paps J, si Christian na agapan naman niya. Medyo nga lang, no, nakakakaba na yung nangyari sa kanya dahil namagana talaga yung mukha niya. Hindi lang yung bastang malaki. Nakita na. Ayan, malaki, magkabilang pisngi. Agad naman daw siyang nagpakonsulta sa doktor na kakilala nila at niresetahan siya para matreat itong allergy niya within 2 days, no, kasi Wednesday ito nangyari. Wednesday last week. Tapos Friday naman daw, no, nawala na totally yung pamamaga at mga Saturday yung rashes niya. Tsaka ito nawala. So totally okay naman na si Christian. Dati naman uminom si Christian ng antibiotic. Yes. Kamusta ba siya noon? Hindi ba siya namaga? Ito yung nakakabigla, no? Kasi ako din, aminado ko na hindi ko alam kung saan ako allergic. Si Christian, ang sitwasyon niya, ang kaso niya, Paps J, nung bata siya, ang last na take niya pa daw high school, nakakapag-antibiotics daw talaga siya. Pero bihira lang kasi itong magkasakit si Christian, kaya ngayon na lang ulit ito nakapag-consume or nakapag-intake ng antibiotics at doon siya nagulat na meron pa na allergic pala siya sa antibiotics, no, Paps Denise, J. ano raw ba ang explanation bakit naging allergic si Christian sa antibiotic? Ayon sa explanation ni Doc Bien, no, Paps J, tayo kasi meron tayong mga allergies na bata pa lang tayo. Allergic na tayo dito. Meron naman na hindi tayo allergic ng bata pero kalaunan, habang tumatanda tayo, nade-develop ang allergies natin. Maaari tayong maging allergic. Meron ding mga kaso, no, Paps J, na small amounts, hindi tayo allergic, pero kapag excessive amount, dito lumalabas yung allergies natin. So sa sitwasyon ni Christian, posible na kalaunan, no, tsaka lang siya naging allergic sa specific type of antibiotic na to. Denise, ano ang paliwanag dito? SOP ba talaga na magkaroon ng skin test bago maresetahan ng antibiotic o bago pa inumin ng isang pasyente? Depende to kung anong klaseng kung paano i-administer yung antibiotic. So, usually kapag nasa ospital ka, no, na-confine ka, o kailangan, yun, na-ospital ka nga, tas orally, kailangan mong i-intake yung antibiotic, hindi naman nagsaskin test. Pero, nagsaskin test ang mga doktor kapag IV, yung ruta ng ating antibiotic dahil delikado nga ito. Pero ideally, yung mga skin test na nasa sa'yo yan, kung gusto mong magpa-skin test, lalo na para sigurado. Para sigurado, ayan ang payo talaga ng mga doktor. Para maagapan mo na agad, no, at maiwasan mo na ang magkaroon ng allergic reaction dahil deadly nga ito. Ayun, sakaling makainom ng gamot na kung saan allergic ka, anong nararapat gawin? Unang-una, Paps Gino, alamin mo syempre ano ba ang nangyayari kapag allergic. So, kapag may allergic reaction, usually, no, bago naman magsara yung lalamunan natin, bago tayo magkaroon ng anaphylaxis, ay nagkakaroon muna tayo ng rashes. No? Sa kaso nga ni Christian, Paps J, nagkaroon muna daw siya ng kakaibang pakiramdam. Nagkaroon siya ng mga bootleg, unti-unti. Parang may mali. Parang may mali. Unti-unti, may pangangate. Tapos, eto na nga, bago ito mag-lead sa yung sa lalamunan, nahihirapan tayong huminga. So, the first signs pa lang, no, pangangate, may mga bootleg, tightening of the face. Pumunta na agad tayo sa doktor. Takbo na agad sa doktor. Posible ito na allergic reaction nga dahil sabi nga ni Doc Ben, huwag na nating antayin na namamaga pa, no, na ang lala na nung pantal natin. Dumiretso na agad tayo sa physicians. Ang paliwanag nga ni Doc, pag hinayaan mo, pwedeng maging delikado talaga. Delikado talaga ang allergies. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.